Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan pagkos magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtanabangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Fuentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Kapayapaan ay sa manyo pong lahat. Mula sa himpilan ng tagapaghatid ng mabuting balita, ang Yeshua the Messiah Fellowship ay hatid sa inyo ngayon ang The 7 Great World End Time Events. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o mangyayari na matinding kahirapan sa panahon ng Third Era o tinatawag itong Great Tribulation na mababasa sa Biblia, Matthew 24, verses 29 and 34. Narito, babasahin para sa atin ni Sister Mateo 24, verse 29. Unya tapos gayod sa sakitan ni adtong mga adlaw, mangitngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matag ang tibuok kalibutan. Dahil dito, wala po muna tayong Gospel News Broadcast. Sa ngayon, ito ay sa kadahilanan, ihimay-himayin po natin ngayon ang The 7 Great World End Time Events. Ito ang ating pag-uusapan sa ngayon. Mahaba habang usapin dahil tumutukoy ito sa Third Era o pangatlong ori ng panahon na tatahakin na ng ating mundo na ito nga ay nagpasimula na at natural kasama na ang mga taong nabubuhay sa mga panahong ito. Subalit, bago pa man po tayo magpatuloy, nais ko pong humingi sa inyo ng paumanhin ng maling pagkakabanggit bilang ng numero na imbis 6 of every tribe ng 12 tribes of Israel ang lumimbag ng Biblia sa wikang Griego taon 250 BCE, CE. Bago pa man dumating ang ating Mesiyas, ay ang aking nabanggit sa inyo ay 12 in every tribes sa 12 tribe. Ito po ay mali dahil ang tama ay 6 lamang sa bawat tribu ng Israel ang siyang naglimbag sa Griego. Kaya umabot po sila ng 72 scholars na mga Hellenized Jews o mga Hodyo na converted into Greek culture and languages. Kung kaya, sa version na ito ng Greek ay kukunti na lamang ang ating mababasa ng pangalan ni Yahweh
at lalo nang dumating ang New Testament, kung saan hindi na halos mababasa ang pangalan ni Yahweh, lalo na ang pangalang Yeshua, at maging sa iba't ibang paglimbag nito sa natuluyan nang nawala nga ang pangalan sa New Testament. Ang galit ni Yahweh sa mga naglimbag nito, nadamay sa galit niya ang marami sa Israel, na hanggang sa ngayon ay walang humpay ang paglusob sa kanila upang kubkubin sila ng iba't ibang bansa. Ang mga babala na binanggit ni Prophet Jeremiah noong taon 627 up to 585 BCE o CE, bago pa dumating ang Misaya, kung saan taliwas ang ginawa ng mga translators na imbis pangalan niya ay ang isinulat ay iba ang kanilang isinulat. Natalakay na po natin ito minsan dito, at upang masundan ninyo ang ating pagprograma ay maaari ninyo itong i-research o i-search sa Facebook ang 103.9 Radyo Natin Naval FM, Yeshua the Messiah. Mayroon na po tayong 24 episodes ngayon. Sa hapong ito, ating isa-isahin ang The 7 Great World End Time Events. Maaari din naman, hindi natin ito matatapos sa hapong ito, katulad ng nabanggit ko po kanina na malawak ang topikong ito at may kalaliman na mga turo, kung kaya't dapat masundan ninyo ito sa bawat episode upang higit niyo pa pong maintindihan. Huwag walang bahala dahil ang mga mamumuno sa Great Tribulation na kung saan ay handa na at nagkakaisa na nga, kung saan din susunod na agad pagkatapos ng una ang mild tribulation, ang unang silyo na ngayon ay bukas na, kung saan ang dulo ay rapture o pag-agaw o pagdagi. Huwag sana ninyo itong ipagwalang bahala sapagkat walang sino mang pwedeng magtanong patungkol sa sitwasyon na yon sa kapwa niya dahil ang mga tao ay magkakanya-kanyang tago upang iwasan ang mga pagtatatak ng 666 dahil tiniyak ng mahal na Yeshua na ang sino mang may tatak ng nabanggit ko ay hindi kailanman makakapiling ni Yahweh kundi sa walang hanggang apoy sa impyerno. Dahil ang tatak na 666 ay numero na kung saan wala ng kapatawaran sa apoy sa impyerno. Ito ang ating mababasa sa buong aklat ng Revelation. Kung gaano katindi ang kahirapan, hindi lamang sa isang linggo, buwan o taon, kung hindi ay kahirapan ng walang hanggan na araw-araw ay nag-i-increase ang init nito. Huwag po sanang ipagwalang bahala ito sapagkat ang mga bagay na ipinahahayag na ng ating Mesiyas ay hindi biro. Ngunit ang sinumang magbibigay ng atensyon at pagsisikap na ang makapasok sa kaharian ay unahin sa lahat, maging sa anumang plano nyo sa buhay, ay unahin nyo nga ang tuklasin ang katotohanan ng salita ni Yahweh. Maging, ang mga bagay na maaring humadlang sa atin na hindi tayo makapasok sa kaharian ay pinagpauna na ng ating Mesiyas. Narito, babasahin para sa atin ang patungkol sa sanhi ng kasalanan na maaring maglagay sa atin, sa iyo at na mabigong makapasok sa kaharian. Ang Marcos, Kapitulo 9, versikulo 42 hanggang 50. Narito ang mga sanhi ng pagkakasala na inihambing sa tayo ay isang salt o asin. Babasahin para sa atin. Mateo 9 verse 42. Bisan kinsa nga makaangay sa pagkasala ni ining gangmay mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa nga
tan og usa kadakong galing ngang bato ang iyang liog ug itambog sa siya sa dagat. Verse 43, ug kon ang usa nimo kakamot makaangay kanimo sa pagpakasala, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imuhang kamot apan mahiagto ka sa imperno, diin ang kalayo walay pagkapalong. Verse 45, kung ang usan nimo katiil maoy makaangay kanimo sa pagpakasala, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambong ka sa imperno. Verse 47, ug kun ang usan nimo kamata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, tugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa gingharian sa Yahweh nga usaray mata kaysa duha ang imuhang mata apan itambong ka sa kalayo. Verse 48, dito dili mamatay ang ilahang mga ulod, unod og dili mapalong ang kalayo. Verse 49, ang tanan tawo pulion pinaagi sa kalayo, miingon nga ang usa kahalad giputli pinaagi sa asin. Verse 15, ang asin maayo apan kundiin kawad-an sa iyahang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami ini. Pagbatuon kamo asin sa panagtigalaay ug pagtinaitay kamo. Ang mga narinig ninyo ay mga paalala sa atin. Hindi na ibig sabihin kung magkasala ang ating mata ay ating tatanggalin. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ano po? Na ang ibig sabihin kung tayo ay magkasala sa anumang bahagi ng ating katawan, huwag nating gagawin. Tiisin natin. Na hindi lang siya maging marka. Magdala ng marka sa katawan natin o sa katawan mo. Na ito nga ay magdadala nga o magkukos ng kasalanan. Halimbawa, bibig. No? Sa bibig natin. Yung bibig natin, no? Pag wala tayong magawa, marami sa atin hindi alam. No? Yung mga gossips, no? Yung nagkukwentuhan, no? Na hindi kaya-ayang ating pinagkukwentuhan o kaya nanggaan tayo ng mga buhay, ng may buhay, tapos nagkakasala na tayo. Nagdadala tayo ng mga balita patungkol sa ating kapwa na ikinasisira naman ng kanyang karangalan. So, ang gagawin ay na wag na banggitin ito o bantayan natin ang bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig. Kung kaya, ang mga salita niya ay mahalaga pa rin. Ito ay mga paalala sa lahat na habang may panahon pa na maging maayos tayong lahat sa kanyang harapan upang anumang oras siya dumating ay madadatnan tayong nasa kanya. Narito ang mga pagkakasunod na magaganap na tinawag natin the 7 Great World End Time Events. Katulad ng akin nang nabanggit, ang the 7 Great World End Time Events sa Biblia, mayroong 21 events ito. Kaya sa 21 events na minor events na ito ay mayroon ditong 7 na mga major na events na mababasa natin sa the Book of Revelation. Simula ng Revelation chapter 6, 1 and 2. Ang unang silyo na tinatawag na puting kabayo. Kung kaya, ang ating pag-uusapan sa ngayon, ang una sa 7 na the Great World End Time Events ay ang katulad ng nabanggit ko na, ang mild tribulation o pasimula ng kahirapan na mababasa sa Matthew 24 verses 8 to 4 and then to 14. At ito rin ay tinatawag din na transition, pagpapalit ng panahon.
papunta sa Great Tribulation. At ngayon, babasahin para sa atin, Sister Ria, Ibaho Church. Mateo 24 verse 8. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga sakit. Kung ating itataas ang pagbabasa, ay narito ang tinutukoy niyang mga kahirapan simula sa verse 4. Verse 4, si Yeshua mintubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo paglimbong, ni bisan kinsa. Narito, katulad ng aking nabanggit kanina lamang, no? Yung ako nakasanayan ko na kahit yung pag ako bumili, no, tapos nakita ko may sobrang piso, no, bumabalik talaga po ako. Binibigay ko, pinabalik ko kasi mahirap na sa piso lang nagkakasala ka, no? Hindi yan mabuti. So, ang babantayan natin ang mga bagay na nakikita na kasalanan. Pero alam nyo, may konsensya tayo kasi nandyan na yung good side sa atin nung tayo nilikha. May konsensya tayo Pero, kung wala kang nababasang salita niya, no, hindi mo nababasa ang salita ni Yahweh, at least, mayroon tayong konsensya na tila baga parang guguluhin tayo. Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, parang nire-remind sa atin, yan, ang gagamitin sa atin. Kapag wala tayong salita, hindi tayo interesado sa mga salita niya, ang konsensya ang magagamit dito. Pero, kung hindi ka na makikinig, kahit sa konsensya, wala nang magagawa sa iyo ang mahal na Yeshua. Kung kaya't, mas mabuti pa, ang salita niya ay pakinggan. Ang salita niya ay basahin. Dahil nariyan, nagkalat ang mga Biblia sa ngayon. Verse 5. Verse 5, kaysa akong ngalan, daghang tao ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiya, ug daghan ang malimbungan. Kung ang ating Mesiyas nga ay nagpahiwatig na o nagwa-warning na sa atin, no, na pagkadami-dami ng mga lumalabas sa mga religion, no, na kung saan tinutukoy nga na ang kanilang sarili, yun ang siyang tagapagligtas, no, ang kanilang sarili, ang siyang yung bang pagdating sa mahal na Yeshua, pagdating sa kanila ng ating Almighty na si Yahweh, pagdating sa Kanya, pakialaman mo yan. Halimbawa, dadalhin mo ang isang, papaniwalain mo ang isang tao na sa iyong mga katuruan na parabagang ang tila sinasabi mo ay sinabi ng Yeshua na hindi naman po pala. So, ibig sabihin, minimislead natin ang isang kaluluwa. Kaya, yan, ang bawat kaluluwa ay pagbabayarin ng mahal na Yeshua sa kanyang harapan. Kahit ngayong mga artista, no, yung mga ganon, na pupurihin mo sila, no? Mas pinupuri mo sila kaysa ating mahal na Yeshua. Maging itong mga artista na ito, pananagutan nila yan. Dahil ang honor dapat lang ay sa kanya lang. Kaya Yeshua, inapunta sa iyo bilang ikaw ay sikat. O, magbabayad ka niyan. Dahil ang honor dapat ay sa malang na Yeshua ibigay. Hindi mo dapat angkinin ang honor na susunod ang tao sa iyo. Pananagutan mo ang bawat kaluluwa na yan sa harapan ng mahal na Yeshua na namislead mo sila. Imbis na papunta sa kanya, nami-mislead sila. Kaya, hindi lamang sa kanyang pangalan. Dahil kung sa pangalan niya, marami na nga ang namislead kahit nga ngayon, no, sa ating bansa, na tinutukoy ko noon pa man, na ang kanya kasing doktrina ay ang Ama ay siya rin anak. Ang Ama ay siya rin ang Espiritu. Ang tatlo, isa lang. Ang Biblia nagsabing may anak. Siya na ang anak. Which is very wrong. No? Ang marami, hindi alam ang Biblia. Kaya, nung siya'y nangangaral, marami din ang sumunod sa kanya. Dahil wala nga silang alam
na iligaw sila sa mga katuruan na hindi nararapat nilang sundan. Paano? Kahit pa sa ngayon, i-discover natin habang maaga pa ang ating mga sinusundan na mga reliyon. Ano ba ang mga itinuturo? Mayroon bang sinasabi sa Biblia? Yan ang iyong pakinggan kung ito ay nagsasabi na ang kanyang pinangangaral ay batay sa mga aklat, bersikulo na sinasabi, iyan ang totoong pangangaral, ang pure na pangangaral na galing sa mahal ni Yeshua. Dahil kung tayo ay magkaroon o manampalataya, tiyakin natin na ang ating pinanampalatayanan ay yun na nga ang nagsabi sa salita na yun. Sapagkat kung manampalataya tayo na hindi niya sinabi, magagalit pa yan sa atin. Tapos sasabihin mo sinabi niya, iba ang mga bagay na ito. Gawin na natin sa tao yan. Pero wag natin gagawin sa kanya na sasabihin na sinabi sa kanya, sinabi niya, tapos yung pala sa kanyang mga salita, taliwas. Hindi pala sinasabi, pananagutan natin ang mga kaluluwa na yon na ating naakit sa ating mga pangangaral. Kung kaya, mahalaga sa bawat pangangaral ang may kalakip na aklat, may kalakip na bersikulo ng chapter sapagkat tiniyak na yun ay galing mismo sa Mesiyas. Dahil ang katuruan patungkol sa ating Mesiyas o sa kaharian ng langit ay nakabase lahat sa sinasabi nila. Kung kaya, kung anuman ang sinasabi nila, yun lamang ang kanilang gagawin para sa lahat. Pero kung hindi nila sinabi yan, hindi nila i-honor yan. Kahit ka pa magtampasay dyan sa harapan niya. Dahil ang gagawin lang nila, ang mga sinabi nila, kung ano lang ang sinabi nila, yun lang ang gagawin nila. Yun lang ang kanilang tatanggapin, yun lang ang kanilang i-honor sa kanilang harapan. Kung kaya't patuloy tayo na makinig sa mga pangangaral ng kanyang mga lingkod saan man, sa TV, sa ating mga lugar na nandyan lamang isang hakbang, mayroon ka nang makikita na magawain. Bakit hindi mo subukan na pumasok at makinig sa mga salita niya? Yun ang ating kailangan, ang kaalaman o katuruan na mismo nanggaling sa kanyang mga bibig. Dahil kung wala yan at ating pinaniwalaan ang hindi nanggaling sa kanya, ay hindi niya yan tatanggapin, mabibigo lamang ang iba o ang lahat. Kung kaya, pag sinabi mong may pananampalataya ka, pananampalataya nga, ayon kanino? Ayon sa iyong iniisip? Ayon sa iyong nalalaman sa sarili mo? O nananampalataya ka dahil sinabi niya? Yun ang tamang pananampalataya na tinutukoy niya. Kaya ka nagkaroon ng pananalig. Kaya ka nagkaroon ng tamang pananampalataya dahil mayroon siyang salita na kanyang sinabi at naniwala ka, yun ang tamang pananampalataya na sinasabi ng Biblia. Narito ang verse 6. Verse 6, makabati ka mo og gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka kini mga butanga kinahanglan mahitabo. Nakita na natin ang mga sinasabi ng Matthew chapter 24. Ito verse 6, no? Na nasasabi na makakarinig daw po tayo ng mga giyera at hindi na ba natin namamalayan ang ating mga balita ngayon na paghahanda. Naghahanda ang bawat bansa ng mga armas na kanilang gagamitin. Naghahanda ang bawat bansa kung papaano ang pagsalakay. So preparation. Dahil pagkatapos ng rapture, tiyak, may malaking paglalaban-laban sa mga bansa dahil magkakaroon ng reset. Nare-reset ang takbo ng mundo. Kung kaya, sa ating kapanahunan ngayon, ang mga naririnig natin ay preparation na ito sa susunod na era. Dahil
magkakaroon na nga ng pagkakaisa at ang hindi susunod, ayon ang kakalabanin ng karamihan ang bansa na hindi sumusunod sa takbo ng pagkakaisa na. It's either in economy or in sa takbo ng pananalapi na kung saan nihahanda na rin ang mga ito hindi lamang sa larangan ng giyera kundi sa larangan pati ng mga pananalapi na ang ngayon may mga bansa, marami na nag-a-apply na ng digital, no? Meron silang app na i-download, tapos doon na lahat ang record mo sa app na yon at doon na rin ang pera mo at pag pumunta ka sa grocery, ang dadali mo na lang yung i-ano mo na lang doon, itatap, i-ano mo na lang, ihaharap mo doon, automatic na yon. Ang iba, ayaw ng ganon, ng app. Gusto nila ng chips. Kaya, ang iba, sa Switzerland, marami na rin ang nagpalagay ng chips. Pagka sila nag-open ng kanilang car, hindi na kailangan ng susi, ang chips na lang, magaganyan sa kanila. And then, pati sa door nila, i-open, wala na dala. Pera, wala na. Sa England, ngayon, ganun din. Digital, ang mga kanilang mga pera ay, ang iba, kukunti na lang gumagamit ng cash, no? Kasi ang ating ang mundo nga ay nagbabago na, no? Ngayon, kung ating ang mahirap diyan kay yung ng dollar ay tila baga mawawala ang ng mga dollar. Kaya kaguluhan nga dahil hindi yan tatanggap, ang ganito kaya pilit na nire-rescue ang mga bansa ng Amerika para manatili sa ganitong kalagayan ng dati nating kinasanayan. Subalit, hindi na nga ito magiging ganoon dahil mayroon na mga mayayaman sa buong mundo na nagkakaisa na ngayon. Hindi lang ngayon yan nangyari. Matagal na panahon na kanila na itong plinano na gagawin nila na mayroon pang mga balita na lumalabas 6 years from now, ang plano na para sa buong mundo ay magbibigay ng tulong buong mundo ng isang pamilya. Mananagana nga ang buong mundo. Katulad ng nabanggit ko na, may pananagana ito bago dumating ang rapture, bago bumalik ang mga Yeshua. Pananagana dahil magbibigay ng tulong, no? Bibigay ng tulong. Ang gobyerno natin yung tatanggap, tapos ibibigay sa mga tao. Kasi, ang tinatawag nilang private owned, mawawala na rin yan. Kung ikaw ay mayroong mga kayamanan, kukunin na sa'yo ng gobyerno para sila na magpapatakbo. Mabuti yung mga ganun kasi nakaupo na lang sila kasi kanila yung namumuhunan na sila diba? Pero yung mga ordinary na yung mag-work, bibigyan ka nga ng lahat ng pangangailangan mo. Name it. Kung ano gusto mo, ibibigay sa'yo ng government. Pero magtatrabaho ka para sa government dahil sila ang nagbigay sa'yo. Kung hindi ka naman umayos, ayon sa patakaran, di kukulong ka na rin naman. Kaya, papunta na doon. Isa-isang kaman. Kung ito'y aayusin, magiging digital na rin. So, ang sabi nga, may mga kwento-kwento na siguro naman, papunta na nga yun sa pagbibigay ng numero. Subalit kung ikaw ay umaayaw sa mga ganitong patakaran, di siguro ang ating gagawin ay tumira tayo sa medyo hindi sa syudad na katulad ng Metro Manila kaya madali kang makita doon, di ba? Kasi nandoon ang pamahalaan, ang sentro ng pamahalaan. So, ito na yun. Kung mababasa mo, magbibigay ng tulong, mananagana. So, bago ang rapture, kaya nga sinabi, di ba? Ang pagbabalik ng ating mahal na Yeshua ay tinutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe na ang iba ay nagkainan, naglasingan, nag-asawahan dahil pananagana nga ang bago pa dumating ang rapture. Kung kaya, wala tayong ibang aasahan
dapat umasa tayo sa mahal na Yeshua, no? Umasa tayo sa kanyang mga salita. Dahil kung aasa man tayo sa mga bagay na parating na nga ang mga pagbabago, ang kanilang plano is 6 years from now, pero yan ay plano. Hindi natin alam kung yan ay matutuloy na nga. Dahil yan na nga ang kanilang gustong gawin. Ang UN ngayon, yun na rin ang kanilang gustong ipatupad after 6 years. Kung kaya't ngayon, kung naririnig natin ang mga salita, no, na nandito na ngayon, na pinamamahagi sa atin, pakinggan natin. Mayroon man lang tayong babaon sa araw-araw na mga salita niya, para ito ay maging ating basihan sa ating pamumuhay, no? Mas maganda kasi ang mayroon kang salita ni Yahweh, no? Mas maganda kasi yun. Kasi sa tuwing ikaw nagdidesisyon o sa tuwing ikaw ay magagawa ka ng kung anong plano mo, nandoon siya. Dahil ang mga salita niya ay iyong ina-apply sa anuman pinaplano mo. So, ibig sabihin, nangunguna siya sa'yo. Ina-allow mo na siya ay manguna sa'yo dahil mayroon kang paghahanap na ang kanyang mga salita ay masusunod mo. So, ang kanyang mga salitaan, siyang magbibigay lamang sa atin ng buhay, no? Na sa susunod na era, no? Pagamat kung ikaw ay maiwan sa rapture, ang kanyang salita ang bababaon mo. Subalit ang salvation, no? Mamaya talakay natin kasi iba ang salvation na sa third era o Great Tribulation. Ang magiging salvation doon is their name na akin ang nabanggit, no? Kaya kung hindi ka tatatakan ng pangalan ng mahal na Yahweh at saka ng Yeshua, ang Yeshua ay mababasa mo sa Jeremiah. Basahin natin, no? Bakit mayroon bang Yeshua yung pangalan? Wala naman sa Bible. Tingnan natin sa Jeremiah 23 verse 6. Jeremiah 23 verse 6. Jeremiah. Babasahin para sa atin. Jeremiah 23 verse 6. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang mga katawhan sa Juda ug magpuyo nga malinawon ang katawhan sa Jerusalem. Panganlan siya ang Yahweh mao ang atong kaluwasan. Nandun. Nakita niyo sa Jeremiah 23 verse 6. Maghahari siya ng may kapayapaan na ang pangalan tatawag sa kanya ay si Yahweh ang kaligtasan. Ang pangalang Yeshua, ang Ya stands for the name of Yahweh, and ang Shua stands for the name of salvation. Kaya si Yahweh ang kaligtasan. Ito ang kanyang pangalan ng kanyang anak, ang mahal na Yeshua. Ganun din sa John chapter 17 verses 11 to 12. Basahin natin. John chapter 17 verses 11 to 12. Nababasahin naman para sa atin. John 17 verse 11 to 12. Ug karon muanhi ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan sila magpabilin dinhi. Bala ang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imuhang ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila muusa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Verse 12, samtang ang uban pagkanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imuhang ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug wala usa kanila nga nawala gawas ni adtong tawo nga nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. Ang pangalan mo na ibinigay mo sa akin, which stands for Yahweh, Yahweh, Shua. Ang abbreviation kasi ng Yahweh ay YEH, Yah. Ang Shua, which is salvation, meaning si Yahweh
ang kaligtasan. Yan ang meaning ng kanyang pangalang Yeshua. Narito, ang verse 6 pa rin ng Matthew 24. Verse 6. Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Okay. Hindi pa. Katulad ng verse 1 and 2 and 3 ng Matthew 24 na sinabi doon na ang gara naman, sabi ng kanyang mga disipulo, di ba? Ang gara naman ng mga palamuti ng building na ito, sabi nila. Subalit, sinagot sila ng ating Mesiyas. Ang sabi, nakita mo ba yan? Ni isa dyan, walang papatong sa kapwa bato niya. So, ibig sabihin, ang lahat ng bagay madudurog pagdating ng araw. Subalit, na-intriga nga ang mga disipulo. Kaya nung naglalakad na sila bandang bulubundukin, tinanong ang mahal Mesiyas, sabihin mo sa amin, sabi ng mga disipulo. Mahal na Mesiyas, sabihin mo sa amin, kailan nga magaganap ang sinasabi mong madudurog ang mga bato na papatong sa kapwa niya bato? Ang sabi niya, ang sagot niya ay nasa verse 4. Verse 3. Sapagkat, ito, kailan, ang tanong kasi nila ganito, kailan ang iyong muling pagbabalik at ang katapusan? So, ang pagbabalik nga yung rapture. No? At ang katapusan, sinasabi dito sa verse 6b na Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. so hindi, di ba? Magkaiba yon. Ang rapture, hindi yan ang katapusan. Ang katapusan ay iba ang kanyang tinutukoy. No? Dalawang magkakaibang panahon ito. Na karamihan sa nakikita natin no, sa mga Facebook, tinutumbok na. Sabi nila, katapusan. Hindi mahaba pa ito lalakarin ng mundo. Pero, hindi pwedeng sumabay tayo sa mahaba na yon dahil hindi na maayos ang takbo nito. Kasi agapan natin na tayo ay makasama sa rapture. Ang rapture o pagdagit o pag-agaw, aagawin tayo sa panahon na kung saan nandito na tayo, magiging medyo magulo pa ito ng konti. No? Mild nga mild tribulation. Kaya nga sinabi niya, narito, ang verse 7. Verse 7, maggubat ang mga nasud ug mag-away ang mga gingharian. Ang tinutukoy dito, nakita naman natin nangyayari ito, no? Ang nag-aaway-away ang mga bansa. Ngayon, ang ating bansa naghahanda, no? So, mayroon pa dito sinasabi, mag-aaway ang mga kaharian. Ilan niyo ba itong mga kaharian na tinutukoy? Kaharian ito ng spiritual na kung saan tinutukoy dito na ang panahon natin sa ngayon ay ang hirap makapamuhay sa kalooban ng mahal na Yahweh, sa kanyang salita. Bakit? Lumalabas na yung saan nanggagaling itong mga pwersa ng kadiliman. No? Makikita mo sa Facebook, magugulat ka. Pati yung pangalan yung sa girl, no? Isasaliwalat na, yung parang sasalitain na nila. Then yung mga videos na, mga porn, nandyan na. Pag mo sa Facebook, nandyan na. Nakita mo, ang kalakasan na pagkilos ng kaharian ng kadiliman ngayon sa ating kapanahunan ay tila baga ay lumalakas sila. Kung kaya sa ating kapanahunan ngayon mahalaga ang kanyang mga salita at ang pananalangin upang hindi tayo nila magapi. Dahil sa pananalangin, withdraw the presence of the Almighty. No? Pag tayo nananalangin, ang presence niya, dinodraw natin sa atin. No? Inaano natin sa atin ang presence niya. Kasi sa presence lang niya talaga, hindi makakakilos, mapaparalyze ang anumang pang-aakit ng kaaway. Na para kang manhid, no? Nakikita mo yung mga bagay na yon pero hindi ka nakakaramdam. Manhid ka, nagiging manhid ka kapag ikaw ay nananalangin.
kahit sa anong uri ng temptation. Kaya mahalaga sa atin ang pananalangin. Ituloy po natin. May mga gutom ug mga linog sa tanang dapit. Gutom at linog, no po, kamakailan lang, makita natin, no? Ang mga lindol na maabot pa 7.2, 7.4. Malakas siya na. Ito lang bago, no? Kaya, hindi lang ngayon sa Turkey. Ano nga yung una? Yung sa Turkey. Biro mo, hindi basta-basta yung lindol na yun kasi 10 cities ang naparalyze. Nung nagkaroon ng lindol ang Turkey, 10 syudad ang naparalyze. 3 lang doon ang may kuryente. 3 lang doon ang natira pang may kuryente. Kaya ganon ang panahon ngayon, ang ating Manila, no? Inaabangan na yung big one na sinasabi nila. Kaya nga noon, hindi naman yung mga eskwelahan, hindi naman nagtuturo kung paano yung mga bata mag-iskapbo sa mga ganitong mga pangyayari, no? Pero ngayon, obligado ang mga guro na ituro ito. Na ibig sabihin, meron na talagang nararamdaman na ang mga pagbabago ng ating panahon na maging ang mga ating kalagayan sa ngayon, no? Ay hindi na tayo safe. Kaya, safe lang tayo kung lagi tayo sa ating panalangin at tuhingin ng tulong sa mahal na Yeshua dahil ito ang panahon na kailangan tayong sumandal sa kanyang kapangyarihan, hindi sa ating mga sariling kakayanan. Maging sa verse 8, uli babasahin. Verse 8, kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. So, sabi, pasimula pa lamang, no? Sa mga kahirapan. Binabasa natin ang unang silyo, ha? Nandito tayo sa mild tribulation, sa Revelation 6, 1 and 2. So, at sa verse 9, basahin natin. Verse 9, unya dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon, kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Nangyari na ito nung panahon ng mga disipulo na inisa-isa ko kung paano sila namatay, paano sila na persecute, na mauulit muli. Mayroon pa itong pangalawa, no, wave. Kumbaga mayroon pa itong phase 2, no, na mangyayari na persecutions dahil yung mga darating ang panahon, no, na sinasabi nilang project na gagawin sa buong mundo, no, 6 years from now. Ayon sa kanilang programa, no, magbibigay ng tulong, no, sa bawat tahanan. Wala, ayon pa sa kanila, siguraduhin na walang maiiwang naghihirap ang bawat tao. So, ibig sabihin, mananagana. Mayroong kasaganaan na darating sa buong mundo, kung kaya't dito makikita marami sa hindi tatanggap, marami sa hindi tatanggap ng tulong. Dahil takot na lang na baka ang dulo nito ay pagmamarking na ng 666. May pagbabago natural, no? Baka kasi nakuha na lahat ng yung information. No? Pero ang iba, hindi man nila, tatanggap sila. Pero yung hindi, no? Yung hindi, ang safe na place para sa mga ganito is yung sabi pa nga nila, may nagkukwentuhan. Baka nga siguro yung maganda yung malapit sa dagat kasi makakapanghuli ng isda. Tapos daw yung mayroong mga palayan para wala na. Kasi yung pera mo, baka maano na rin sa ibang digital na rin. So, ando na lahat. No? Yan ang start. Yan ang start. So, sa verse 10, sahin natin. Verse 10, og daghan uyan niadtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhi ay ug magdumtanay sila. So, dahil sa persecutions, kung halimbawa umaayaw ka, hindi hahabulin ka ng gobyerno. Bakit umaayaw ka, no? Bibigyan ka na nga ng tulong, umaayaw ka pa. So,
So, mawawala ka sa pamilya mo. Kung saan ka pupunta, tatanungin ang kapamilya mo, nasaan na siya, no? Tapos, siyempre, sasagutin mo, nandun sa ano. So, parang, imbis na ayaw mong ipalam kung nasaan ka, ang pamilya mo mismo magsasabi kung nasaan ka. So, ito na yon, no? Marami kasi ang ayaw pang maniwala. So, pero, ang salita ng mahal na Mesiyas ay hindi yan magkakabula. Kailangan at talagang magaganap yan. Sa verse 11, Matthew 24 verse 11. Verse 11, unya daghang mini nga mga propeta ang munang ug daghan ang mulimbungan nila. Ito na yon, no? Magpapakita pa ito ng milagro sa Great Tribulation. Itong mga fake na mga prophets, iisa-isay natin yan. Ang mga fake prophets, magpapakita pa ito ng mga power, no? Magdi-display ng mga power. So, makikita, no? Na ito nga pinagpauna na, no? Nagpauna na para sa atin upang atin malaman ang mga bagay na ito. Verse 12 of Matthew 24. Verse 12, tungod sa pagdagsa sa dautan, bagnaw ang gugma sa daghang tao. So, ibig sabihin, na-overwhelm na ang mundo sa kasamaan, di ba? Ma-overwhelm ito. Kasi nga, kung saan makikita mo na lang, no? Diyan sa, yan ang social media, makikita mo talaga, napakarumi, no? Kung hindi ka dyan malinis, na tumitingin ka dyan, makaka-feel ka kung anong mga temptation na nandyan. Pero kung malinis ang iyong mata, na sinabi kanina, na malinis ang mata mo, ayaw mo ng ganyan, mararamdaman mo yan makikita mo ang sinasabi na denying of ourselves. Mangyayari na yan, no? Na i-deny natin na kahit gusto natin, kung yan ay na may kasalanan, hindi natin gagawin. So, that's self-denial. Na importante na ngayon yan sa ating kapanahunan, sa takbo ng mga nakikita natin, no? Sa media, no? Social media. Kaya, ingat po tayo, no? Sa verse 13. Verse 13, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Verse 14, ug kini maayong balita mahitungod sa paghari sa Yahweh, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Alam mo, itong gospel, hindi lang ngayon ito, hindi lang sa Great Revelation, darating si John, Apostle John, magpipreach dyan, 3 days, no? Walang tigil ang pagpipreach ng gospel hanggang sa dumating na nga ang katapusan ng mundo. So, dahil dito, sa ating ngayong hapon, ipabibigay ko ang pagkakasunod-sunod na kung saan yung nabanggit ko, then paumanin, no? Yung nabanggit ko noon na number 5 sa the 7 Great World in Time of Events, ay nagkamali po ako ng banggit. Nalagay ko siya sa, imbis na number 6 siya, nalagay ko siya number 5. So narito, tingnan ninyo ang una sa the 7 Great World in Time Events, ang mild tribulation, transition din to Great Tribulation. Ang huling hudyat ng mabuting balita na nabasa natin sa Matthew 24 verse 14 na ang balita na ito ay dapat na ikalat patuloy. Subalit, ito na ang ating panahon na kung saan nilalabas na nga ng mahal na Yahweh. Ang kanyang pangalan ay mahalaga at ang pangalan ng kanyang anak ay siyang pinakamalaga sa lahat. Kaya kung hindi natin ito kayang tanggapin ang pangalan na ito at hindi natin gagamitin, dadaan po tayo sa Great Tribulation. Dahil ang Great Tribulation, ang pangalan nilang dalawa ang nandoon na ayan ang magiging kaligtasan ng lahat ng tao na itatatak sa mga noo ng mga anghel ng mahal na Mesiyas. Yan ang kaya lumalabas na ngayon ang kanyang pangalan, ang Yahweh at Yeshua. Ito ang tinatawag na Great Revival
sa buong mundo. Buong mundo. Iba yung revival nasa churches, sa bawat churches. Iba yon. Pero ito na, ang Great Revival na tinatawag na bago mag-rapture, may malaking revival na darating. At ito na nga, ang pagbabalik ng paggamit ng kanyang banal na pangalan. Dahil kung sinabi mong revival, ibig sabihin, nandyan na siya. Okay? Nandyan. Nawala. And then, i-restore. Yun ang tinatawag na revival. So, ano ang nawala? May nawala ba? Yun. Ang dalawang pangalan dahil kailangan na ilabas ito ngayon dahil ito ay gagamitin na sa Great Revelation para sa pagtatatak. Akin na pong nabanggit yan nung nakaraan. No? Ang gaano kahalaga ang kanilang banal na pangalan sa Great Revelation. Ang mild tribulation na yun ang number 1. Sa ngayon na nandito na tayo sa 7 Great World End Time Events na mababasa sa Revelation chapter 6 katulad sa banggit ko 1 and 2, Luke 21 and Matthew 24. Ito ang mga chapters, ang mga books, ang mga verses na tumutukoy sa ating kapanahonan sa ngayon. Ang pangalawa ay susunod agad ang Great Tribulation na pagbubukas din ng pangalawang silyo na mababasa sa Revelation chapter 3. Ang 7 silyo na nandito sa second silyo, ang Great Tribulation, magpapasinimula onwards na yan hanggang sa Revelation chapter 6, 7, 8, yun, and then susunod doon ang 7 trumpets. So, ilan na yun? Tapos ng 7 cell, 7, another 7 trumpets, that would be 14, and another 7th bowl is 21. 21 ito. At ito na rin ang pangatlo. Ang pangatlo sa the 7 Great World End Time Events ay ang White Throne Judgment. Yan ang pangatlo na magaganap. Ang pangapat, iisa-isay natin na mababasa ang White Throne Judgment sa Revelation chapter 19 verses 11 up to 18. Sa mga susunod na panahon, ating itong isa-isahin. Ang number 4, yun ang tinatawag na Battle of Armageddon. Nandito sa Revelation chapter 19 verses 21 at ang 19 verses 19 to 21, no? Ito lahat ang magsasabi sa Battle of Armageddon. Number 4 ito sa the 7 Great World End Time Events. And then, ang number 5, the reign of Yeshua. Ng 1,000 years sa kalupaan, no? Revelation chapter 20, 4 up to 6, 5 to up to 6 nga. And then, panganim, pagkatapos ng 1,000 taon. Pero, bago ang number 5 sa paghahari ng mahal ni Yeshua sa ang ating Mesiyas sa kalupaan ay itatali si Satanas for 1,000 of years. Pagkatapos ng paghahari ng ating mahal na Mesiyas ng 1,000 years, pakakawalan uli si Satanas. Kaya ito na ang final o pinali na battle ng mga spiritual forces laban sa ating Mesiyas. At pagkatapos, dahil matatalo din sila, 2 battle magaganap sa Great Tribulation. At itong battle nito ay si Satanas ang kaharap na dito ay ng kanyang mga kampuan. At ang the 7th and final is the eternal state. Yun, isa-isahin natin sa pagdating ng ating mga iba pang mga broadcast. At nagpapasalamat kami sa inyong pakikinig sa ating programa at panonood din sa Facebook 103.9 Naval FM, the Yeshua the Messiah. Paalam! Nindot nga magdayeg sa ngalan mo, maghalat pa salamat tungod sa kaayo mo. Pagka nindot